Hello guys, I am again Sir Mars and you are still watching lectures ni Sir Mars. So let us continue guys solving this example problem number 1. So tapos na tayo sa occupancy category, importance factor, soil profile type, seismic zone factor. So we are now on the basic seismic force resisting system. Okay? So makikita natin yon sa NSCP section 2.8.7.2 or table 2.8-11A, B, C, and D. Para lang tayo guys, no? So sinabi sa problem dito that a steel moment resisting frame system will be used. Okay? So tingnan natin siya sa ating NSCP. Okay, so ito yung 2.8.7.2 guys. This is a structural framing system. Nakasulat dito. Ayun. So there are 4 types of general building framing systems defined in the section 2.8.4.6. So ito na nga yun guys, no? So nandito yung ating framing system sa table 2.8-11A. So take note, yung title nito is Earthquake Force Resisting System for Concrete. Ayun, so para lamang to sa concrete. Then yung 2.8-11B ay para naman sa steel, earthquake force resisting structural systems for steel. This is still continuation para sa steel guys. And then dito tayo sa 2.8-11C para naman ito sa masonry. Okay? Next is yung D, which is para naman sa wood. Okay, so sinabi mismo sa problem na yung ating moment resisting frame is a steel. So bali guys, dito tayo sa my table 2.8-11B. So meron tayo ditong moment resisting frame system. Okay, so ito yung sinasabi sa problem. So again, yung nakasulat sa problem ay steel moment resisting frame system. Okay, so ayun, so moment resisting frame system. So meron tayo yung different types of moment resisting frame system. So kaya lang hindi sinabi sa problem kung special ba siya, intermediate steel moment frame or ordinary moment frame or special truss moment frame. Hindi sinabi na ganun guys, no? So ibig sabihin, we will need to have a safe assumption dito. Para makapag-assume tayo ng tama guys, no? Yung suggestion ko sa inyo is piliin nyo yung R na value na malaki. Okay? So pipili tayo ng malaking value ng R. And yun yung pipiliin natin kasi take note, yung R na yan ay magiging denominator yan mamaya para sa formula ng design-based shear. So mas malaki yung design-based shear, mas maganda kasi mas malaki yung ating makakonsider na load. So kaya mas maganda kung yung malaking R yung ating gagamitin. Ayun, so yung ating pipiliin guys, no, ay special moment resisting frame that has an R equals to 8.0 and omega sub O is equal to 3.0. So yan yung ating i-assume, no, kasi walang sinabi sa problem. Okay? So this is an SMRF or special moment resisting frame. Okay? So ito ay SMRF or the special moment resisting frame. Ayun. Okay, next dito tayo guys sa seismic type source. Okay? So kailangan natin ngayon ng seismic type source at ito ay makikita natin sa section 2.8.4.4.2 or sa table 2.8-4. So again, dito tayo guys sa section 2.8.4.4.2 at ito nga ay may title na seismic source types. Okay, so dito tayo guys sa table 2.8-4 which is seismic source types. Okay, so meron tayong tatlong klase ng seismic source type, A, B, and C. Yung seismic source type na A, ito ay yung mga lugar na merong faults that are capable of producing large magnitude events and that have a high rate of seismic activity. Yung seismic source type B, ito ay yung mga lugar that have all faults other than types A and C, and yung C, faults that are not capable of producing large magnitude earthquakes and that have a relatively low rate of seismic activity. Okay? So, subduction sources shall be evaluated on a site-specific basis. Okay? So, yung sa problem natin, yung ating site is located at Barangay Pangasugan, Baybay City, Leyte. So, kailangan natin guys ng specific na mga data kung capable ba yung mga faults na malapit sa Baybay City na mag-produce ng large magnitude na mga earthquake. Okay, so in the past, nabalitaan natin sa mga news sites dito locally sa Leyte na magkakaroon ng probably magnitude 8
na earthquake, no? So para siyang katulad nung the big one sa Manila, no? So magnitude 8 or magnitude 7 na earthquake. Dahil nga daw hinog na nga daw yung Leyte fault segment na nagtatraverse sa may Leyte na part. So ayun, so pipiliin natin guys, no, yung seismic source type A. Ito yung faults that are capable of producing large magnitude events and that have a high rate of seismic activity. At saka malimit guys, no, dito sa Leyte, malimit yung earthquake, no, kaya dito tayo sa seismic source type A. So take note na yung seismic source definition dito is that kayang magkaroon ng maximum moment magnitude na 7.0 hanggang 8.4. Okay, so para sa seismic source type, dito ay A. Okay, so next is we will have to determine the distance from the nearest active fault. Okay, so meron nito sa NSCP guys yung mga map doon ng mga fault lines, pero hindi natin doon titingnan yung ating distance from the nearest active fault, no? Titingnan natin siya dito sa may PHIVOLCS Fault Finder app kasi ito yung updated. Okay, so pumunta tayo guys sa PHIVOLCS Fault Finder app. Okay, so nandito tayo guys sa PHIVOLCS Fault Finder app. So ayun, so puntahan natin yung other fault system kasi nasa Leyte tayo. Then agree, and then we have to click the active fault based on location. Ayun, dito tayo sa location. Okay, so provinces, we will have to click the Leyte here. Hanapin natin yung Leyte. Okay, so nandito tayo sa Leyte. Okay, then go. Then ayun, so hanapin natin yung Baybay City. Naka-alphabetical to guys. Okay, City of Baybay. Ayun, tapos mga barangay. So take note yung ating location ay nasa Pangasugan, Barangay Pangasugan. So hanapin natin siya dito. Okay. Then go. Ayun, so ayun guys, no. So nandito tayo ngayon. So ito na yung nilabas ng Fault Finder app. According here, yung Pangasugan is 9.1 kilometers away from the nearest active fault trace. Pero take note, no, kung alam mo yung specific na location ng inyong site, you can just double tap a place on the map. Pero since hindi natin alam based sa problem yung specific na location, you can just choose the barangay and then ilalabas na mismo ni Fault Finder yung distance to the nearest active fault. So again, no, 9.1 kilometers. Ito ay may segment name na Leyte Fault, fault name na Philippine Fault. So ayun. Okay, so i-take note lamang natin siya guys. This is 9.1 kilometers. Okay, so para sa ating distance, this is 9.1 kilometers. Okay. Next is the near source factor. Okay, so para sa ating near source factor, ito ay makikita natin sa section 2.8.4.4.3 or table 28-5. Okay, so puntahan natin siya guys. Okay, so nandito tayo guys sa table 28-5. That is the near source factor N sub A. Okay, so bali guys, no, yung ating N sub A can be computed depende sa seismic source type natin. So meron ditong A, B at saka C. So kanina na-determine na natin na that yung ating seismic source type is A. Okay? So ngayon, kailangan lang natin i-compute yung ating N sub A. So take note guys, no, so yung kung less than or equal to 2 kilometers yung ating closest distance to the known seismic source, 1.5 yung ating magiging N sub A. Kung less than or equal to 5 kilometers, 1.2. Kung greater than or equal to 10, that is 1.0. Pero take note na may superscript dito na 1 at ang sabi dito sa may baba, yung 1 ay the near source factor nga daw may be based on the linear interpolation of values for distances other than those shown in the table. So ayun, so magli-linear interpolation tayo guys. So alam natin na yung ating distance to the nearest seismic source is between 5 and 10. So ang ibig sabihin ay magi-interpolate tayo guys. Again, yung N sub A yung ating kailangan makuha dito. Okay, so again, we are on the seismic source type A. So dito tayo guys. Okay, so na-determine na natin kanina na yung ating distance to the nearest active fault ay 9.1 kilometers. Okay? So all we need to do is interpolation. Kapag ka 5 kilometers yung ating distance, 1.2 yung ating N sub A. Kapag ka 10 kilometers, this is 1.0. So we are going to get what if 9.1 kilometers yung ating distance. So kunin natin yung ating N sub A. Okay, so by interpolation, makukuha natin yung ating X. Sige, so gawin natin guys yung interpolation. Madali lang naman to. So this is 5 minus 9.1
is equal to 1.2 minus x divided by dito ng 5 minus 10 and divided by dito ng 1.2 minus 1.0. So dito makukuha natin si x, and x is our n sub a para sa 9.1 kilometer na distance. Okay, so ang makukuha natin is 1.036. So ito na nga guys yung ating n sub a. So this is 1.036. Okay, so that's it guys, no? Next tayo. So next is the near source factor n sub v naman. Okay, so yung n sub v ay makikita natin sa table 28-6. So take note, galing tayo ng table 28-5. So yung katabi nun ay table 28-6. Okay, so ito na nga yung table 28-6. Okay, so kopyahin natin to. Okay, so again, n sub v yung ating kailangan guys, no? So kanina na-determine na natin na yung ating seismic source type ay A. Okay, so we know na yung ating distance to the nearest active fault ay 9.1 kilometers. So it's between 5 at saka 10. So again, mag-interpolate lamang tayo. So bale guys, no, kapag ka 5, 1.6 yung ating n sub v. Kapag ka 10, that is 1.2. So ngayon, ang ating kailangan is kung 9.1 kilometers. So kunin natin ito. Okay, so mag-interpolate tayo guys. So 5 minus 9.1 is equal to 1.6 minus x divided by 5 minus 10 divided by 1.6 minus 1.2. Okay, so makukuha natin dito si x, and that is our n sub v para sa 9.1 kilometers. Okay, so n sub v natin is equal to 1.272. Okay, so n sub v natin ulit is 1.272. Okay, so ayun, so nakuha natin guys yung ating n sub v at saka n sub a kanina. So ngayon, dito naman tayo sa ating seismic coefficient or C sub a. Okay, so ito ay matatagpuan natin sa NSCP section 28.4.4.4. Okay? Okay, so nandito tayo guys sa seismic response coefficients 28.4.4.4. Ayun, ito yun. So each structure shall be assigned a seismic coefficient C sub A in accordance with table 28-7. So ito yung ating para sa pagkuha ng C sub A. So nakadepende ito sa seismic zone and nakadepende din siya sa soil profile type. So kanina nalaman natin na yung ating soil profile type ay S sub D, and nalaman natin na nasa zone 4 tayo, so kaya ang ating seismic zone factor ay 0.4. So ibig sabihin, yung ating C sub A ay may formula na 0.44 n sub A. Okay? So, ito yung ating magiging formula para sa C sub A. Okay? So, again, para sa ating C sub A, that is equal to 0.44 that is multiplied by n sub A. So, yung n sub A kanina ay nakuha na natin at ang sabi natin, n sub A nga is 1.036. So, n sub A is 1.036. So, bali makukuha natin guys si C sub A, multiply lamang natin siya sa 0.44. So, bali C sub A natin is equal to 0.45584. Ayun, so nakuha natin guys si C sub A. So, C sub A natin ulit is equal to 0.45584. Okay, so tapos na tayo sa C sub A, punta naman tayo sa C sub V. So, para sa C sub V, pupunta lamang tayo sa table 28-8. So, ito yung katabing table nung kaninang pinuntahan natin para sa C sub A. So, ayun. So, nandito na tayo guys sa table 28-8. Ito yung seismic coefficient C sub V. So, again, nakadepende ito sa ating soil profile type. Sabi natin kanina, S sub D tayo. And sa seismic zone factor na sabi natin, 0.4. So, ibig sabihin, yung ating formula para sa C sub V ay 0.64 n sub V. Okay, so again, yung ating formula para sa C sub V is 0.64 n sub V. So, yung n sub V ay na-compute na natin to kanina at ang sabi natin, ito is 1.272. So, i-substitute lamang natin and makukuha natin si C sub V, and it is equal to 0.81408. So, this is 0.81408. Okay, so ituloy natin to guys sa next video. So sa next video, ipagpapatuloy natin yung ating pagsosolve mula step 13 hanggang sa last. Okay? Sige, so see you in the next video.